natin ang ulat tungkol sa tigil pasada ng piston at manibela. Makakausap natin si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Chairman Guadis, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Ma'am Rose Caba. Sir, pakibigyan po kami anong assessment nyo dito sa unang araw ng tigil pasada ng mga transport groups. Social areas like Baclaran, tsaka di Commonwealth po, tsaka dito sa Quezon Hub, wala pong epekto dahil diretso po ang mga sasakyan, normal po ang traffic, wala pong pila ang mga pasahero. So in effect, hindi po naramdaman yung sinasabi nilang tigil pasada. Okay. Kaugnay po niyan kasi may una na kayong binanggit na banta na i-revoke ang franchise ng mga sasali po doon sa tigil pasada ngayon at bukas? Totoo po yun, Ma'am Rose. May mga tao na po ko. Sa ngayon po, yung mga nagtitigil pasada po ay nasa bandang Quezon City sa may Diliman po. So minomonitor po namin yung 39 jeepneys na sumama sa kanila. Kinukuha ho namin yung mga plaka nila. And then siguro isyuhan namin yan ng mga show cause order and eventually po we will suspend the franchise. Ma'am, this is not the first time na ginawa namin to. We did this before. 20 were deprived of their franchise po dahil sa pagsama po sa mga ganitong tigil pasada. May plano po ba kayong makipagdialogo pa rin? Kasi yung iba, ang sinasabi ng ibang grupo, hindi pa rin daw po kayo nakikipagdialogo. Even Senator Grace po, yung chairman po ng Public Services Committee was saying this, kung nagkaroon po ba ng any fruitful na negotiations or dialogue? We have a continuing dialogue with them, Ma'am Ruth. In fact, of the 10 requests nila, 8 na po ang napagbigyan namin. Ang hindi lang talaga namin maibigay sa kanila ay yung kahilingan nilang wag nang ituloy po yung pag-consolidate ng isang ruta bilang isang kooperatiba o isang korporasyon. So it all boiled down to that one issue ho, Ma'am Ruth. Sa palagay ko naman, pinagbigyan ko na ho sila. This time, ako naman sanang pagbigyan nila sa nag-iisang request ko po sa kanila. Which is, ano po ito? Which is to consolidate po, join themselves together as a corporation or a cooperative. Yun lang naman po. And then from there, we will go with the modernization scheme. Huli na lang, Chairman, kasi kahit sinabi nyo kanina na tila wala naman pong epekto itong kanilang strike, ang report po sa amin nung aming reporter na si Jared de la Peña ay itutuloy pa nila hanggang bukas itong kanilang transport strike. May panawagan po ba kayo sa mga transport groups and even sa mga commuters? Tingin nyo dapat po ba maglagay ng mga libreng sakay pa? Unang panawagan po namin doon sa mga nagbabalak pang sumama sa tigil pasada na po pwede mag-isip po kayo dahil may franchise po kayo nakataya rito. Pag nakita at nahuli ho namin kayo na sumasama sa mga ganitong activity. Besides, palaging bukas ang aking opisina doon sa mga gustong sumama po rito sa programa ng gobyerno for a jeepney modernization program. Sa mga mananakay naman ho, huwag po kayo mag-alala. Sapat po ang ating mga sasakyan sa daan. Bukod sa jeep, may bus, may TNVS at may mga UV Express po. At kung sakaling mawala ho ang mga yan, may mga rescue buses po kami na nakahanda sa mga area kung sakali man pong magka-problema. Okay, maraming pong salamat kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III.